sa buong mundo. Ito ay Pinoy Stream, connecting Filipinas across the globe. I-charge na ang inyong mga device at sumutok sa Pinoy Stream. Abangan ang live streaming ng mga Adonis at mga diwata na magbibigay sa inyo ng saya. Dahil ikaw ang bida. Isa-shout out ka at may bonus pang request na kanta. Libre yan dito sa Pinoy Stream, connecting Filipinos across the stream. Kayo ay nakikinig sa himpilang makulang na Pinoy Stream Versatile Radio, spreading love across the Filipino nation. From north to south, east to west, there's only one Pinoy Stream. You're listening to Pinoy Stream, the best music station for Filipinos across the globe. Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AL Worldwide. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Sa programa tuklasin natin is huwag tayong mawala ng pag-asa. Okay? At saka, lagi tayong gumawa ng kabutihan. Yun po. Kasi yung collective consciousness, pag lahat tayo nag-iisip ng kabutihan at nag-iisip ng kagandahan, magmumultiply yan eh. Magmamanifest yan sa physical na mundo. Kaya nga meron tayong kasabihan na as within, so without, as above, so below. Kaya yung power ng prayer, mahalaga yan para sa atin lahat. Yung mga gustong tumutok, yung aking social media accounts na Nick Nangit, Musician Spirit Quester page, o kaya Nick Nangit NCNLO. At lagi nilang panoorin yung mga vlogs ko sa YouTube, Nixtradamus channel. Maraming salamat, Miss Cathy. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Ulat Panahon. Okay, bigyang daan po muna natin ng weather update mula pa rin sa DOST Pag-asa na ihahatid po sa atin ni Raymond Ordinario. Panoorin po natin.
magandang hapon at para sa magiging lagay ng panahon at update na rin natin dito para sa binabantayang bagyong Ophel ngayong hapon nga ng Huwebes, October 15, 2020. Makikita natin dito sa ating satellite image rin na nasa loob pa rin ng area of responsibility itong bagyong Ophel at ito nga ay nasa West Philippine Sea at patuloy na kumikilos papalayo ng ating bansa at posibleng nga lumabas ng ating area of responsibility. Samantalang meron pa rin tayong binabantayang mga kumpol ng kaulapan o cloud cluster dito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Babantayan natin ito sa mga susunod na araw kung posible itong maging ganap na isa na namang panibagong sama ng panahon. At update natin dito kay bagyong Ophel kaninang alas 3 ng hapon, ito'y tinatayang nasa layong 340 kilometers hilagang kanluran ng Tanawan City sa may Batangas o nasa 250 kilometers kanluran ng Subic, Zambales. Nagtataglay ito ng hanging aabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hanging aabot ng 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa rin ng west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Bukas ng hapon, ito ay inaasahan nating nasa labas na ng area of responsibility. At nakikita natin na posible itong lumabas bilang isang low pressure area. Nakikita natin ang weakening scenario para dito pa rin sa ating binabatayang bagyo. So ano pa rin ang ating inaasahan? So ngayong gabi, inaasahan pa rin natin na patuloy itong kikilos ng northwest o northwest-northwest over the West Philippine Sea. At ina-expect na natin na posible itong lumabas ng ating area of responsibility ngayong gabi o bukas ng umaga. Still, tulad ng aking nabanggit, ang ating scenario pa rin is weakening scenario. So, pwede itong manghina o matunaw bilang isang low pressure area sa susunod na 12 to 24 hours. So, para naman sa nagiging lagay ng panahon para bukas, October 16, inaasahan pa rin natin na pagkakaroon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkit at pagulog dito sa Mindoro, Palawan at Kalayaan Group of Islands. Samantalang dyan naman sa Northern Luzon area, inaasahan natin ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan dala pa rin yan ng northeasterly surface wind flow. Samantalang ang nalalabing bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila, inaasahan natin ng pangkahalatang maaliwala sa panahon maliban na lamang sa mga pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Agwat ng temperatura dyan sa Tuguegarao City ay maglalaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius, 25 to 33 naman sa Maylawag, Baguio City is 15 to 23, dyan sa Legazpi is 24 to 32, samantalang ang Tagaytay naman ay 21 to 27 degrees Celsius. Samantalang ang Puerto Princesa kasama ng Kalayaan Islands ay ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Samantalang dito sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Para naman sa mga kababayan natin dyan sa Kabisayaan at Mindanao, patuloy natin inaasahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog dyan pa rin sa Western Visayas area. Samantalang ang nalalabing bahagi ng Visayas kasama na ang buong Mindanao ay magkakaroon naman ng maaliwala sa panahon maliban na lamang sa mga pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Isolated thunderstorms nga ang posible magdulot ng mga dagliang pag-ulan o mabigat na buhos ng ulan dyan sa mga kabayan natin sa Visayas at Mindanao area. Agwat ng temperatura sa Tacloban City ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, 24 to 32 naman sa Metro Cebu, at sa Iloilo City naman ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Samantalang dyan sa Cagayan de Oro, ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. Metro Davao is 24 to 32 at Zamboanga City ay 23 to 33 degrees Celsius. So, isolated thunderstorms, posible itong magdulot ng mga biglaang malalakas sa buhos ng ulan. Kaya iba yung pag-iingat ang ating pinapayo sa mga kababayan nating naninirahan sa mga landslide at flood-prone area, lalo na dyan sa mga kababayan natin sa Mindanao na posible nga magdulot siya ng mga biglaan o dagliang mga pagbaha o flash floods at ganoon na rin yung mga landslide. Kaya iba yung pag-iingat ang ating patuloy na pinapayo.
Sa ngayon, may nakataas pa rin tayong gale warning dito nga sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Patuloy natin pinapayuhan ang ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malalaking pag-alon na pwedeng umabot ng hanggang 4.5 meters. Para naman sa magiging lagay ng panahon over the weekend hanggang mag-Lunes dito sa Metro Manila, patuloy na nga nating inaasahan na maaliwalas sa panahon maliban namang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. Agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Baguio City, patuloy pa rin maaliwalas sa panahon ng inaasahan at isolated rain showers or thunderstorms lamang ang ating posible magdulot ng mga pag-ulan over the weekend dito sa Baguio City. Agwat ng temperatura ay maglalaro mula 16 hanggang 24 degrees Celsius. Legazpi City naman, patuloy pa rin maaliwalas sa panahon ng inaasahan over the weekend hanggang mag-Lunes at ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Metro Cebu naman, patuloy pa rin nating inaasahan ng maaliwalas sa panahon at isolated rain showers or thunderstorms na lamang ang ating inaasam. At inaasahan natin ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Metro Davao area naman, inaasahan pa rin natin ng maaliwalas sa panahon at isolated rain showers or thunderstorms ang posibleng magdulot ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. So nakikita natin over the weekend after nga dumaan itong bagyong Ophel ay magiging maaliwalas na ang malaking bahagi ng ating bansa. So may mga laking tsansa lamang ng mga dagliang pagulan o isolated thunderstorms na posible yan mangyari pagdating ng hapon o gabi. At ang haring araw dito sa Kamaynilan ay lulubog ng 5:36 ng hapon at muling sisikat siya ng 5:47 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon, patuloy kaming sundan sa aming social media accounts sa Facebook at Twitter at DUST_Pag-asa at mag-subscribe sa aming YouTube channel at DUST Pag-asa Weather Report at palagi ang bisitahin ang aming website sa bagong.pagasa.dust.gov.ph. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario nag-uulat. Okay, inyong napakinggan ang ating pong weather forecaster na walang iba kundi si Raymond Ordinario ng DOST Pag-asa. Sa ating pong pagbabalik, pakinggan po muna natin ang ating mga tagapagtaguyod sa palatuntunang ito. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Nako, wala namang maibubagay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina. Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede? Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2 hanggang 3 beses ang pagpapataba ng nitroheno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani. Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw. Siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Parehas lang na 9 na tonelada ang ani namin sa Mestizo 1 bakit ang balita mas mataas ang kinita ni Maring Bebang? Like, how? Maring Bandang, naririnig kita. Imbes kasi na pinagiling ko na puting bigas, ay pinagiling kong brown rice ang Mestizo 1 ko.
Ibig sabihin, mas malaki ang kikitain kapag ginawang brown rice ang hybrid rice? Check, mare! Mas mataas ang kita kapag pinagiling na brown rice ang hybrid rice. Aabot sa 1 tonelada ang dagdag bigas. Alis na ako, Maring Bebang. Hahabulin ko yung mestisuan ko. Baka pwedeng ipagiling na brown rice. Sagarin ng pakinabang sa palay. Ipagiling na brown rice ang inyong hybrid na palay. Mas mataas na ang kita, mas masustansya pa ang brown rice kumpara sa puting kanin. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Hybrid paalala. Hindi totoo na mas marami ang kailangang pataba ng hybrid rice kumpara sa inbred rice. Sa paglalagay ng pataba, dapat ay base sa pangangailangan ng palay. Upang makamit ang potensyal na ani, ipasuri ang lupa o gumamit ng -1 element technique nang malaman ang kakulangan ng sustansya sa lupa. Gumamit ng leaf color chart nang malaman kung kailangan pang magdagdag ng nitroheno sa palay. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang pag-aani. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi, magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng 1 oras. Dito po live na live po tayo ngayon sa ating Kakampi Online FB page. Sa lahat po ng ating mga tagapanood ngayon, anuman po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon. Dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa loob at labas ng bayan. At syempre, maaari po kayo mag-iwan ng inyong mensahe sa ating pong Facebook page Kakampi Online o mag-text po kayo sa 0915-258-4091. Kung may nais po kayong ibahagi na impormasyon o mungkahi po, maaari po kayo magpadala sa ating email o sa sulat elektroniko, tuklasinatin@yahoo.com. Bisitahin nyo rin po ang ating pong website na tuklasinatin.com. Gayun din po ang ating Kakampi Online Facebook pages. At syempre ngayon pong araw na ito ay napakahalaga po ng ating magiging bisita dahil alam naman po natin na ngayon pong may pandemya po tayo ay napakahalaga po talaga ng ating kalusugan at bukod doon kung paano ba tayo magpapatuloy na maging malusog gamit ang ating mga produkto na nakikita lang natin. Kung minsan po may mga halaman po tayo na akala natin simpleng halaman lang pero hindi po natin alam na yun po pala ay maghahatid po sa atin tungo sa ating kalusugan at kagalingan. Anyway, ngayon po ay makakasama po natin ang isa po nga gwapong-gwapo, gwapong-gwapo po na talaga po nga pwede po nating gawing artista. Pero siya po ang presidente po ng GH Nutri Pharma Incorporated na matatagpuan po ninyo sa Pasig City. At alam niyo po ba na ito pong kanilang kumpanya ay may ka-partner po na Biofarm at Natural Health Ingredients Company na kung tawagin po nila ay Binhi Biofarm. So kung ano ito, aalamin po natin, tutuklasin natin at kung paano po ang pakikipag-ugnayan nila sa ating mga ahensya ng pamahalaan, ano po ba ang tulong at naitutulong din naman nila para po sa kapakanan ng taong bayan. At marami po siyang mga herbal medicines po na pwede pong ibahagi sa atin na talaga po namang hindi lang po kayo ang matututo, kundi ako rin po. Kaya sama-sama po tayong tuklasin ang mga dapat pong malaman ng sabayanan. Hindi ko na pahabain, pababatiin ko na ngayong araw na ito si Ginoong Patrick Roquel. Magandang hapon sa inyo, Sir Patrick. Ay, magandang hapon sa iyo, Kathy, at saka sa mga listeners natin. At I hope na dumami ang mga listeners right now. At maganda yung ating ipamamahaging information sa kanila na definitely makakatulong
Opo. Okay. Maraming salamat po at isa pong karangalan na kayo po ay bahagi ng ating pong palatuntunang tuklasin natin. At siguro po sa unang arangkada po ng ating palatuntunan, pwede ko po bang malaman ano po ba ang profession po natin sa kasalukuyan bago po kayo uminog dito sa paglikha po o pagtatatag po ninyo ng GH Nutri-Pharma Incorporated? Good. Go ahead, Sir Pat. Okay, history. 20 years old, nagtrabaho na ako. Okay, so medical technologist ako, registered, pero hindi ko nagamit yung pagiging medical technologist ko. So I'm into science at nakapagtrabaho ko 17 years sa United Lab. Okay? So 2006 umalis ako doon and then naghanap buhay na ako ng entrepreneurship. And then from there, napaganda ko naman yung aming kumpanya, but basically talagang lumuwag din, no? Parang nagkaroon ako ng malaking pandemya that time. Okay, mga year 2007, 2006. So kakadasal ko na maganda naman yung intention ko sa buhay namin at may talagang mission ko naman is really tumulong sa tao. So kumbaga, kakadasal natin isang taon, bumukas ang langit at binigyan ako ng message na magpunta sa agriculture, sa farming. Okay. And then, that time, kilala ko na yung mga DOH Lagundi, Department of Health Sambong na kinikerry ko sa mga butika. Okay? Pero nagkataon na wala silang supplier ng raw materials, kaya naisipan ko na ito na yung message sa akin, no? Na tuklasin yung paraan kung paano magparami ng mga herbal plants dito sa Pilipinas. Okay? So, ang naging una kong study is yung Lagundi. Okay? And then, sinabayan ko rin ng Sambong. Dahil yung Lagundi Sambong na yan, ito yung mga DOH-listed herbal plants na naging medicine na. Ipinasa na ng UP Manila or ng DOST na maging medicine natin. Okay, dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko, malaking pag-asa ito dahil ang Lagundi nandiyan lang sa tabi-tabi natin. Correct. Pero meron talagang magandang variety na dapat nating itanim, which is yung pinag-aralan para makuha yung talagang benefits ng Lagundi as a medicine. Okay? So, I started 2009 farming Lagundi and then nakuha ko rin yung wini-wish ko kay Lord na maging supplier ng Department of Health pagdating doon sa syrup nila at saka yung sa tablet na ginagawa nilang Lagundi. Hanggang sa lumaki yung plantation namin, na i-present ko sa isang malaking kumpanya na nagma-market right now ng Lagundi, which is yung Plemex. Okay, so tinulungan ako ni Plemex na palakihin yung aming plantation hanggang sa right now, we're into 100 hectares of land na merong Lagundi. Wow. See? So, dun bumukas ang langit. Kaya sabi ko sa iyo, hindi ako milyonaryo, pero milyonaryo ako sa dami ng dahon. Okay? Kailangan kong gawa ng paraan para maging pera para sa maraming tao. Di ba? Kasi maraming nagtatanim eh. So, yung mga farmers, ang maganda dyan, tinulungan ako. From ITAS, dinala ko sa mga mangyan, dinala ko sa mga ordinaryong rural farmers, sa Batangas, now nasa Quezon, pero nag-start yan actually sa Nueva Ecija. Okay? So, ganyang kalaki yung 100 hectares na inikutan ko para i-deliver yung 70 tons of powder ng Lagundi sa buong Pilipinas na meron ng Mercury, meron ng iba't ibang butika dito sa Pilipinas. Lumaki ang Lagundi natin. Why? Kasi nakita talaga natin yung effect niya na tagang nakakagaling siya. Right? Kasi ang isang produkto, like for example, naging maingay ang malunggay, pero hindi, kumbaga naging backyard kasi ang naging plantation, hindi naging control. Kaya wala kang marinig na talagang naging superstar with malunggay. Di ba? So nagkanya-kanya sila ng market. Pero ang Lagundi, ilan lang nag-market nito, naging medisina, at nakita na talagang pwedeng ipantay sa mga gamot na meron right now. Di ba? Na nasa drugstores. So, lumaki yung ating supply ng Lagundi. At yun naman ang bilang isang medical technologist, doon ako nag-focus yung standardization para maalis namin yung bacteria, maalis namin yung mga contamination ng plants. Diba? Na talagang makakagaling at very healthy sa tao. Oo, ang laki. Yun yung aming istorya. But then again,
malaking bagay po na parang yung isang pangit na pangyayari sa buhay ninyo, yung down times ninyo. Yes, downside ko talaga. Downside talaga ninyo, sir. Ay naging pintuan naman para mag-isip o kumagilap kayo ng isang panibagong pintuan na siyang nagdala po ngayon sa inyo sa masasabi nating katanyagan. Hindi ko masasabi nga, pero enough for us to live next generation. Okay. And generation to generation. Exactly. Kasi hindi na mawawala ang Lagundi sa Pilipinas. Correct. Di ba? Hindi na mawawala yan. At pagka yung Lagundi na yan, na pinag-aaralan right now ng UP Manila para sa COVID, hindi na yan mawawala sa buong mundo. Exactly, oo. Di ba? At yan dapat manggaling sa Pilipinas na dito itinuro ng ating boss sa taas, di pa na dito gawin. Alam mo, kung may nakakakilala kay Saint Padre Pio, sa kanya ako lumuhod para magpatulong ng dasal kay Lord. At doon talaga bumukas sa akin noong November 8, 2009, yung answered prayer niya nung first reading sa church. You are guided. We are guided because yun ang hiningi ko to give us this wisdom. And then that time, wala naman akong alam kung saan ko kukunin yung Lagundi. Hindi ko alam yung plants na yan eh. Ang alam ko yung tabletas na. Hindi ko alam kung ano itsura ng Lagundi, kung saan ko itatanim. Wala akong alam. Di ba? Pero sa pagtutuklas ko, umikot ako ng Bicol, Tigaon, Ocampo, kasi marami daw doon Lagundi. Wala akong nakita, isang tangkay, walang dahon. Umikot ako ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, papunta sa Apari, hanggang nakarating ako sa Zambales. Wala akong nakita ang Lagundi. Kahit isang tangkay na sambong, isang dahon ng sambong, lahat tangkay. So sabi ko, paano kung gagawin to, yung assignment ko, di ba? Hanggang sa one time, sabi ko, Lord, bumalik ako sa pagdarasal, itinuro mo na sa akin, alam kong eto na, hinahanap ko po, binibigyan ko ng malaking oras ito, tsaka panahon, kasi galing sa iyo yung wisdom na hinihingi ko sa iyo. Ituro mo yung tamang tao. Okay? Tamang tao, tamang institusyon para yun na yung kausap ko, hindi na tayo mahirapan. Immediately kaya ko i-implement to. Tulungan mo ako. Alam mo, one day, one Saturday, namasyal lang ako sa Laguna. And then doon ko nakita yung isang kulumpon ng mga plants na nagwawagay-way yung mga dahon sa akin kasi umiihi ako eh. Umiihi ako sa likod ng building na yon. And then nung sabi ko, ano kaya yung mga dahon na pare-pare itsura? And then tinanong ko sa guard sa biotechnology. Sabi ko, sir, ano yung mga dahon na yon? Ay, yan yung Lagundi. Ha? Yan yung Lagundi. Sino nagtanim dyan? Doon magtanong kayo kay Profesora Quintana, late Profesora Quintana. Okay. Siyang nagtuklas ng Lagundi na nagtanim para pag-aralan sa Pilipinas. Natuntun ko, di ba? After 1 week. So that's the history. So talagang kalooban ng Diyos yan. And then from nothing, from zero, wala silang budget para ipapropagate pa. Kasi tapos na yung pag-aaral ng Lagundi na medicine eh. Okay? So wala na silang gagawin doon. Ang balita is bubulldozer na. Totally papatayin. Oo. Sabi ko, pwede po ba akong bumili sa inyo ng mga stem? Okay. So sige, piresyo niya ako, ang taas-taas ng presyo. Sige, sabi ko, pikit mata. That time, wala pa akong pera noon kasi bagsak nga yung buhay namin, yung negosyo namin. Yung unang order sa akin ng Department of Health, nakapasok na kasi ako sa DOH. Kinuha ko lang doon sa tabi-tabi ng mga ITAS, okay, na may mga Lagundi plants. Pero hindi ko alam kung talagang Lagundi yun. No? Pero alam ko Lagundi naman kasi tinitest naman yan eh, hindi pwedeng hindi ititest yan. So nakapasa yung Lagundi na yon. Although meron silang talagang variety na importante yun ang aking kunin. So yung perang na nakolekta ko doon sa Department of Health, pitak, no? Lahat ibinigay ko dito sa Profesora Quintana para gawin niyang plants, yung mga Lagundi niya doon na itinanim. So 10,000 plants ang binayaran ko sa kanya. And then, wala na akong lupa para ipagtanim yun kung saan ko itatanim. So, siyempre, ang ano ko is, binigay naman sa akin to at pinagkalooban din naman ako ng sagot. Pinamigay ko sa mga farmers. Dinala ko sa Puerto Galera, dinala ko sa Mindoro, dinala ko sa Batangas. Pinatanim ko doon, libre. Supposedly,
binili ko yan, bibenta ko rin dapat. Bebenta mo rin, oo. So, dapat sabi ko, markup pa. kumausap, may markup pa yan. So, hindi ko alam kung bibili ng mga farmers yan. Sino bibili ng, di ba, ng 3 for 100. Kung farmers yan, wala nang mga pera yan. Correct. So, sabi ko, Lord, sige, bibigay ko lahat yung pera na kinita ko dito, ilalagay ko dyan, bibiliin ko yung tinuring sa akin na kung magkano yung 10,000 plants na yan. Ako pa may sasakyan para dalhin sa lahat sa Mindoro, lahat yan. Oo. So, madaling salita, dumami doon. Oh, okay. Okay, dumami yon. Nakapaggawa ko ng plantation. Nagmultiply. Oo. Hanggang sa right now, sa Batangas alone, we have 30 hectares. Sa Mindoro, at least nandun lang yung mga Lagundi original na pinagtasanim namin. Oo. And then, nagdala rin ako sa Nueva Ecija ng mga plants na variety nito, no, na ginagamit namin sa Plemex, tsaka sa DOH, tsaka Lagundex, no. Yung mga yung mga brand ng Lagundi right na nasa market na sinusuplayan natin. Yun na. So now it's 100 hectares plantation. Ang galing diba? naman. So bumukas, kaya tutulong ka rin sa pagbukas ng langit. Oo. Diba? Pero so hindi pwedeng laging Oo, Sir Patrick, paano nyo napili itong mga lugar? Batangas, Marinduque? Ano po yun? Dahil may existing kayong lupa doon o may mga tao lang kayo wala. kilala? Ano lang, sabi ko nga sa'yo, sa dasal, sabi ko, Lord, turo mo sa akin yung mga tamang tao na kakausapin ko. Okay. Di ba? So yung mga kinakausap ko, merong mga umayaw, merong mga hindi. Di ba? Sabi nga, few are chosen, but many are called, but few are chosen. Di ba? So sila-sila, yung mga few na yan, yun ang nagparami. Correct, oo. So, hindi lahat, tsaka hindi sa lahat ng lupa pwede. Diba? May different soil, something like that. Kung saan ko tinanim yung soil na maganda, talaga umusbong doon na Lagundi. Sa pag-aaral po ninyo, saan ang pinakamaganda pong lupa na napagtaniman po ninyo ng Lagundi? At actually, yung sa tamang variety? Kung commercial kasi yan, dapat talaga malakihan na sa mga 5 to 10 hectares of land. Okay? And then as much as possible, idle land. Yung hindi talaga nagamit for para kasi natural farming, walang pesticide, wala kaming anything na pangpatay ng mga insekto. Okay? Wala kaming ginagamit na fertilizer. It's 100% natural. Naturally grown talaga siya. Naturally grown. So kung sasabi nila organic, it's really 100% organic. Alright. Di ba? So yan yun. Kaya pag tinignan mo yung Lagundi na nasa market, nakakagaling. Kasi wala kaming inad na it can be harmful to the health of the Filipino. Di ba? Curious lang ako, nabanggit niyo po yung kasi di ba may partnership po kayo with the DOH. At ngayon po, ito po bang meron po bang pag-aaral na nakakagaling po itong Lagundi natin sa COVID-19? What can you say about it? Actually, right now, ang study ng UP Manila, it's a bronchodilator. Yun ang inaprubahan ng FDA. Ibig sabihin bronchodilator, yung daluyan ng hangin sa lungs natin, pinaluluwag niya. Nang sa ganon, yung air na dumadaloy sa lungs mo is very kumbaga free-flowing, parang ganon, smooth, right? So, ang Lagundi, maganda yan lalo sa may taong may asthma. Di ba? Kasi nagsisikip yung mga daluyan ng hangin niya kaya hindi siya makahinga. Okay? Maganda yan doon sa mga taong may plema. Okay? Ubo na may plema. Kasi, syempre, nagsisikip na yung daluyan niya, kaya it dilates the bronchioles. Okay? But per se, Lagundi, may property siya na it can loosen up the phlegm. It dissolves the phlegm, lalo na pagka yung first phase pa lang ng infection. Okay? And then, pagka may sakit ka, traditionally ginagamit niya as anti-febrile, anti-fever. Diba? Kung may lagnat ka, ginagamit yan. Pantapal pa nga. Diba? Ang properties ng Lagundi, meron siyang anti-inflammatory. Ibig sabihin, pag namamaga na, pwede siyang makagaling sa pamamaga. Okay, kaya yung iba pinampababad ang Lagundi sa mga paa nila kung may arthritis. Yan ang mga traditional. Pero ang pinag-aralan ng Department of Health through DOST PCHRD, ipinasa yan para medicine for as a bronchodilator which is approved ng FDA. Pero yung mga nasa commercial right now, di ba? Basta ubo, mag-Lagundi. Oo nga po. Si Plemex, basta Lagundi, si Plemex. Yung mga ganyan. Sa Lagundex naman, yung original na
na dahon ng lagundi, di ba? So yan yung mga ano, it's really for the ubo, it's really for the asthma, it's really for pagluwag ng paghinga. Di ba? Kung may emphysema ka, di mahirap kung huminga because nagkaklag na yung mga nicotine sa lungs mo Di ba? So lagundi maganda diyan. Right? So yun. Ngayon, yan ang mga signs and symptoms ng COVID. Hindi ka makahinga, may lagnat ka, may ubo ka, nagtataik ka, di ba? May diarrhea. And lagundi is good for diarrhea yan because it has antibacterial and antiviral, antifungal. Yan ang binigay na medicine sa atin ng Diyos na nasa lupa lang ng Pilipinas. Right? Na pinag-aralan ngayon. Now, yan ang pinag-aaralan ngayon ng UP Manila para sa treatment ng COVID. At yan, nagsimula na sila mag-clinical trial at tinetest na yung ginawa nilang previously na inaprubahan na medicine na may 300 mg tsaka 600 mg dosage para sa para onset ng infection, yung may mild infection, at saka yung moderate infection cases. Sa severe, wala na tayong magagawa dyan Hospital na yan. Intubation na yan, di ba? Kung ano na pang mga medicine na binibigay ng doktor. But for onset pa lang, asymptomatic ka pa lang, sa mild ka pa lang, at saka sa moderate cases pa lang na nakakahinga ka pa, maglagundi ka na, maglaga ka na kung pwede, o bumili ka na lang ng Plemex or Lagundex sa labas, or DOH Lagundi. Curious lang ako, Sir Patrick, kung kayo po ay kasama doon sa tinatawag nating Natural Product Society of the Philippines. Kasi di ba meron po kayong lahat po ng mga natural products na katulad po ninyo na talagang yung mga halamang gamot na makikita dito sa Pilipinas, yun yung pinopropagate ninyo at saka at the same time, yun din po mismo yung ginagamit po ninyo para po dito sa paggawa po ng mga produkto para po makagaling, makatulong sa ating mga kababayan. Sir Patrick. Sa Natural Product Society of the Philippines, wala ako dyan. Kasi, ang sinalihan namin is yung Chamber of Herbal Industry of the Philippines Incorporated, CHIPI. Okay? So, very kasi ako limited lang yung aking mga organization because I'm protecting also yung sinusuplayan kong companies. No? Dahil sabi ko nga, volume talaga to, quantity. So, enough for us para ma-sustain yung kung ano meron kaming negosyo. Yun. Okay? So, alam mo naman ng mga organization, ginawa yan para magkatulong-tulungan din sila. Yes, diba? Correct. So, I think for the small with natural products, and yung ibang, kasi alam mo sa organization, hindi naman lahat nagtatanim Maaring nag-ano sila nag-i-import or kumukuha lang sila din sa ibang mga farmers o para gawing isang produkto or produkto na dinidistribute, something like that. Correct. Diba? So wala talaga yung producers. So kaya CHIPI, dahil Herbal Industry of the Philippines, kaya yun aming pinasukan na kasama. Chamber of Herbal Industry of the Philippines, CHIPI. Okay, Sir Patrick. Siyempre, hindi naman sa pagtatayo kasi ng isang kumpanya, hindi naman basta bigla ka na lang boom ka kagad, 'di ba? Meron kayong mga dinaanan na proseso na tinatawag nating mga challenges, no, na hinarap po ninyo. So, curious lang po ako kung sino yung mga government agency na tumulong sa iyo at ano itong mga challenges na to na along your way ay nakita nyong kailangan nyo ng suporta ng gobyerno at kailangan nyo rin ng yung sabi nga natin ay training ika nga. Sir Patrick. Number one, nung lumalaki na kami, kailangan ko na talaga maglagay ng mga additional machinery. Tapos nagpunta na rin ako sa pag-oil. Tumawag ako sa tulong ng DOST. Meron silang setup program. Okay? So, since maganda na naman yung record namin, yung accounting namin, kaya naaprubahan ako para makapag-loan ako ng small amount of money to buy yung mga machineries na kailangan ko. Okay? So,
from there, nakapag-expand ako. And then, from drying na mga medicinal plants like lagundi, sambong, banaba na yan, malunggay, no? Nagpunta ako sa citronella, which is yung pag-oil ng citronella grass. Okay? Na nagkaroon ng pinakamalaking weight last year kasi dengue pandemic, dengue and epidemic, di ba? May epidemya tayo ng dengue. So, kami lang ang nakapag-produce ng citronella that really kills mosquito. Kumbaga, panapat na sa baygon. Di ba? Pero pwede mo siyang ilagay sa skin mo, kahit ganong karami, because it is a moisturizer. Inaprubahan ng FDA. Skin moisturizer. So, kahit sa batang okay, kahit sa na pwede mong spray sa mosquito diretso, patay ang mosquito. Yun. Which is yun din yung mga claim ng malalaking brand right now na chemical. And this is 100% natural. Wow. Diba? So, kumbaga nakabuo na kayo ng iba't ibang produkto, Sir Patrick. Yeah, kaya ngayon, raw materials lang talaga ang focus namin. Kasi, sabi ko nga, sa 70 tons na ginagawa namin a year, sufficient para buhayin yung mga farmers na involved, yung mga naghahanap buhay sa Bini Biofarm, which is yung Biofarm Natural Health Ingredients Company, yung mga nagtatrabaho sa amin sa GH Nutri-Pharma. And now, since gumawa ko ng brand, ito na yung Rich Corp, yung Rox International Consumer Health Corporation. So that this brand, pwede kong ipakilala sa buong mundo na Pilipinas po nanggaling ang mga natural herbal plants na yan, na may pagmamalaki natin na trabaho ng ibang maraming tao. Di ba? So, kaya ko ipagmalaki na from the roots ng maganda pong soil ng Pilipinas, kaya po na-deliver namin sa iyo ang mga gagandang produkto na yan. Na nakakagaling yan sa COVID, kung matatapos na UP, na pag-aaral nila, na ang dengue at ang lamok, hindi naman sa isang Pilipinas lang, kundi sa lahat ng parte ng mundo may lamok. Correct. Di ba? Nagustuhan nga yan sa sa Kentucky, USA So, gustong dalhin nila doon. Sabi ko, liquid to, ang hirap dalhin. Pero pag kami mga balikbayan, kahit yung mga Amerikano gusto yung citronella spray namin. Even yung dinala ko yung sa Switzerland, nagdala lang ako ng isang bottle. Nagustuhan ng Germany, ng German, na umattend doon sa exhibit sa Switzerland. So meaning, talaga sabi ko, this is a very positive for Philippines, no? Ang kailangan ko lang is tulungan ako sana ng Department of Trade and Industry International, which is yung next na pupuntahan ko, at saka Department of Health, para, matulungan din tayo. And then FDA, para, mapabilis nila yung pag-approve ng registration namin. Correct. Diba? Kasi kailangan immediate lahat and hand in hand working together. Exactly. Diba? So ako, nagawa ko ng assignment ko. So it's just for the other people to do their works. Yung gobyerno na rin malaking bagay. This is not mine. This is, iwanan ko to. Alam mo, isang pinakamalaking challenge sa buhay ko, 2017, 2015, no? Recently, na-renal failure ako. Okay? Ito yung katawan ko right now. Pero umabot ako sa 69 kilos. Right now, I'm 98 kilos. 69 kilos. Pero original weight ko that time is 240 pounds. So mga 110 kilos ako. Renal failure. Ito ang aking marka ng dialysis. Okay? Oh my God. 1.5 year akong dinadialysis. Payat na payat ako. Nagkaroon akong tuberculosis. Okay. Mamamatay na ako noong 2017. Okay? Mamamatay na ako. Nalagtayin na ako ng dugo Intestinal bleeding ako. Ang laki-laki ng sugat ko sa intestine ko. Nandun pa sa taas. Kaya puputuloy yung intestine ko. Nung binuksan ako, parang tuberculosis yung laman ng abdomen ko. So, sinarado nila ako. Miraculously, nag-stop yung clotting doon sa intestine ko, sa loob. Okay. So, namuwi yung dugo. Na-save ako ng 11 bags na transfusion. Okay? 11 bags na transfusion na type O positive. And then, come 2018, February, natapos ako sa paggagamot ng tuberculosis. Sa pagdarasal ko ng March kay St. Padre Pio. After 15 days, nagkaroon ako ng donor. Hindi ko kilala. Basta yung lahat ng request ko, dumating.
So, March yun. April 5, dumating yung si Rodel na naging donor ko. Lahat ng request ko, pati age, pati type O, pati laki niya, binigay sa akin mail, binigay lahat sa akin ni Lord John, pati pera, binigay sa akin. Syempre, pera rin ang pagdadialysis, lahat ng, pati nagkasakit pa ako, nagtakay ako ng dugo, million din ang ginas sa hospital. Talagang walang-wala ka na, di ba? After 6 months, gumaling ka, pero still, walang-wala nang laman ng pera namin. So, dumating din ng pera, natulungan ako ng mga ibang kaibigan. Madalas salita, yung June 23, na-operahan ako. 2018. Okay? So, right now, I'm 2 years post-KT. Okay? Na totally na-outcome ko yung difficulties and challenges ng life. So, this is another trial to my life. Kaya sabi ko nga sa organization, hindi ako may-ari ng ginagawa ko right now, but, I'm just a steward of everything. Kaya, napansin mo, namimigay ako ng lagundi sa Quezon City, namimigay ako sa Pasig. Hindi ako inabot doon, Namimigay ako, kasi sabi ko, yung lagundi, binigay naman sa akin. Tumutubo rin yan. Diba? Of course, may cause implication. Nilagay namin sa plastic, binigyan ko ng sticker, gumawa yung mga tao, binayaran ko yung mga farmers, binayaran ko yung harvest nila. Lahat yan binayaran. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na. Ibalik mo na lang kung paano. Diba? Ikaw na magbalik sa akin. Sa amin, kumbaga. Then, that's it. So, right now, I'm giving 2.5 tons for the LGUs. Diba? Para, kung sakali talagang makagaling itong lagundi sa may mga COVID, mga cases, asymptomatic, mild to moderate cases, let it be, so be it, di ba? And I hope maniwalang tao sa lagundi at ipagmalaki natin ito na nasa Pilipinas. So that makarating tayo sa iba-ibang bansa. Right? Na we are part of the solution of this COVID infection. At saka hindi lang yun, Sir Patrick. Sana lubos-lubos yung tulong din ng ating pamahalaan. Kasi naalala ko yung erythromycin na galing sa atin mismo yung produkto. Tayo nag-invento, produkto natin. Pero kumbaga, iba yung nakinabang, kaya nakakalungkot, di ba? Considering na malaki sanang ekonomiya ito ng ating bansa. Tapos meron pang isang uri rin ng gamot na buti rin dito sa ating mga cancer patients na galing din sa essential na dito rin gawa sa atin. So, dalawang uri ng gamot dito, Sir Patrick, na talagang sa buong mundo ginagamit. At itong lagundi mo ay sana hindi ito matulad dun sa erythromycin at dun sa isang klase ng gamot na para sa mga cancer patients natin. At talagang dito magsimula tuloy-tuloy na kilalanin ang effort ng Pilipino at produktong Pilipino talaga. Tama ka dyan. Ang dasal ko lang, huwag pakialaman ng mga science, sobrang nagmamarunong sa science, mga scientists natin, para i-extract mo kung anong meron ng lagundi. Okay. Di ba? Kasi once na naging na-extract nila, magiging chemical na yan eventually. Yes. Oo. Right? Ganun na nga. Oo. So, kung lagundi yan, pinakilala yan ng buong buo ng Diyos para magaling. Di buong buo ng makita ng tao from the plants na ininom niya, yung mga powder na yan. Yan, makakatulong ang Pilipinas dyan. Di ba? Pero kung i-extract nila yung isang parte ng plant, di ba? At gagayahin ng ibang synthetic ingredient, dyan masisira ang lagundi. Yun okay? Lang. Dahil sa... Kasi, alam mo na, pera ang pinag-usapan dito, di ba? Pero hindi nila nakiisip na ito, nature heals. Correct. Nasa bakura lang natin, pwede magpagaling sa atin, at yan ibigay ng taas. Di ba? So, dapat yan ang maisip ng tao na para makarating ang lagundi sa buong Pilipinas at saka sa ibang bansa. It's basically, tulungan tayo na ipakilala ang lagundi na nakagaling sa akin yan, tinitikman ko yan, di ba? At huwag nilang sabihin na, uubo lang yan, di ba? Sana ipakita nila na, yung sincerity, di ba? So, something like that. Ako, sa totoo lang, pag ako may lagnat, pag ako yung dinapuan dati ng sakit, dahil ayaw kong matuloy yung aking nararamdaman, dahil ayaw kong may humiga lang di ba?
Ako, ang take ko palagi, well, I'll just mention a brand, ha? Cider kasi gaya yung nilab eh. Nagsosoluse ako na tusiran, pero lagi may lagundi. Okay. Yun lang yun. Hindi wala akong sakit. By the way, Sir Patrick, Patrick, ako sa kidney. babatiin ko lang, Sir Patrick, yung mga nanonood sa atin ngayon ng live. Si Edwin Alio Caperas at si Tedeca Sonora, again din si Kabangon Henry. No? Maraming salamat po sa inyong panonood at nag-text din sa atin yung ating kaibigan mula sa Quezon City Local Government, si Levi Mercado, at yung kanyang mother daw na nanonood, at si Tita Joby Prudencio ng Project 3 Quezon City. Oy, si Nelia Gutierrez, nag-text din sa atin ng Camarines Sur. At si Edna Ranigota Cadena ng Commonwealth Quezon City, si Larry Tolentino ng Lagro, at yung grupo rin natin ng ating mga magsasaka sa buong Pilipinas, milyon ito, Sir Patrick. Ito yung grupo ng National Confederation of Irrigators Association na pinangungunahan naman ni Silver Bonto. At yung mga kasama niya, sila Manang Flor Istanislao ng Hulu Pilila Rizal. Yan, mga nanonood po sila ngayon sa atin. Maraming Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po. Anyway, Sir Patrick, siguro sa pagtatapos ng ating sa huling bahagi po ng ating panayam, no? Mensahe nyo sa ating pamahalaan in particular para po higit pang masiguro naman ninyo yung protection ng ating mga katulad po ninyo ng mga Pilipino na talagang nagpo-propagate, sabi na natin ginagamit itong mga halamang gamot na para po sa ating mga kababayan. Go ahead, Sir Patrick. Yeah. Sana po sa ating pamahalaan, hanapin niyo po ako, makikipag-usap ako sa inyo. Sa ganun pag-usapan natin kung paano natin palalawakin itong lagundi na makatulong sa mas maraming tao. Yun lang ang aking pakiusap. Okay? Madali naman akong hanapin. Meron akong FB page, Patrick D. Roquel o Patrick Roquel. Just contact me. Yung aking FB page ng Andas or yung ANDAS or yung Puno sa Gate Buhay or FB page ko ng ifarmbinhi.com. So lahat po yan ay pwede nyo akong makita, makontak. At kinakalat ko na yung mukha ko at saka yung sinasabi ko. Para this is the real time, no? Para makita natin yung importance na ginagawa ng maraming tao. Hindi ko ginagawa. Tumutulong lang ako. Marunong ako magsalita, marunong ako mag-isip, marunong ako magplano, di ba? Pero ang pinaka-importante are the people working behind me. Those farmers who are there since 2008, planting with me, di ba? Nakitanim ako, hindi ko kinaya. Nagkasakit ako, sila pa rin nagtatanim. Di ba? Pero right now, yung hanap buhay nila noon, hanap buhay pa rin until now. Nagtal volcano eruption, tuloy-tuloy ang sweldo nila, sila pang tumutulong sa mga evacuation center. Okay? Nagpandemya, nagsarado ng lahat ng kumpanya kami, gumagawa kami ng lagundi, dire-diretso para maihatid namin sa different manufacturing companies na gumagawa ng medicine for syrup at capsule. So, ganun kami tinulungan ng lagundi, ganun kami tinulungan ng banaba, ganun kami tinulungan ng sabong, ng mga ginagawa namin produkto, at lang ganun kami tinulungan ng citronella for the kalaban ng Baygon, kalaban ng mga chemical. Sorry. Diba? Na, alam naman natin na mga mahirap nating kababayan, walang aircon, walang ventilador sometimes, di ba? Kulambo, pero pinapasok pa rin ng lamok dahil syempre sa yung environment nila, nakakaawa lalo kami mga bata. Di ba? And then, andyan namin nagkakasakit na sa dengue, nagkakasakit na sa sakit na dala ng lamok. Right? So, citronella lang ang pamalit natin dyan. But, of course, kailangan kunin mo yung oil para maging mabisa at yan ang ginagawa namin. No? Now, syempre, sa mga taong mga nagtatanim, mga interesado, basically, they can do it also. I can teach them, but I cannot promise na lahat ng mga ginagawa nila ay may katumbas na amount of money. Right? All they need lang is yung simulan ko sa Puno sa Gate Buhay. Yung Puno sa Gate Buhay is I plant, I share, I save community. Since 2014, 2013, nagsasalita na ako about Puno sa Gate Buhay.
nilaunch ko yung advocacy na yan para makatulong sa maraming tao. Why? Dumating ang Yolanda, dumating ang mga kalamidad, di ba? Yung bumaha ng katakot-takot ng baha, saan kumapit ang tao para mabuhay? Sa puno. Right? Kung ang puno mo may bunga, may makakain ka. Kung ang puno mo ay medisina, may magagamot ka. Hindi mo kailangan ng manghingi or magantay ng relief. Because if your tree has fruit, you can eat that as food. Because sabi sa Ezekiel 47:12, ito yung bumuka sa akin na sana mapakinggan lahat. Ezekiel 47:12. Ang sabi doon, fruit trees will bear fruit for foods and its leaves for medicine to heal. Okay? And there's another one in Revelation. It's about trees that will give healing, that will give food. Okay? There are only two things in the Bible that says that. Yun ang pinanghawakan ko. Now, lumaki yan from nothing. Sabi ko, hindi ko alam malagodi, hindi ko alam mga medicinal plants na yan. Pero lumaki yan. Now, I have guayabano, I have banaba, I have kung ano yung mga prutas na meron dyan, itutulong natin na merong medicinal value. See? So open your mind, just pray a lot. Okay? Kung Katoliko ka, maniwala ka sa mga santo. Kasi mga intercessory, spirit yan. Nag-isa ko nila sa that time, umiiyak ako. So, hinanap ko intercession ni St. Padre Pio ni Mother Mary, tinulungan nila ako. 2 or more praying together, God in the midst of them. So, nag-iisa ako, remember. Bumukas sa akin ng langit. Sabi ko, from nothing to 100 hectares, from 0 to 70 tons of powdered lamudi with other raw material. Di ba? So, yan ang nag-save sa akin. May sakit ako. Dasal din ang nag-save sa akin na magkaroon ako another life. So, that's just the power of prayer. Right? Okay. So, yun yung aking mensahe sa tao. Maraming salamat, Sir Patrick, dahil talagang very enlightening ang inyong parang kulang po yung 1 oras, pero asahan niyo po na sa susunod na pagkakataon ay bukas po ang palatuntunan ito kung may nais po kayong ibahagi na impormasyon o balita po tungkol dito sa Tuklas Lunas at medyo kukulangin na po tayo sa panahon. Pero again, dito lang po ako, Sir Patrick, at balitaan nyo lang po kami. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan bago po tayo tuluyang magtapos, Sir Patrick. Go ahead. Kasi kanina po mga officials ng government sa mga kababayan natin, huwag tayong mawala ng pag-asa. Itong pandemya nito, lagi mayroong solusyon. Gawin natin na opportunity ang pandemya, okay, para magkaroon tayo ng another life na sinasabi natin new normal. But it could be a simple, normal life, di ba? So what's important is there is a trust sa God, deep faith and love for God para, lahat ng ginagawa natin ay may guidance. Okay? At magay tayo tuluyan kung ano yung mga kailangan natin gawin. Listen to your heart, listen to your conscience. That's how God speaks to you. Seek the Bible, that's how God speaks to you. Okay? Kung alam mo na hindi makakatulong sa iyo yung ibang tao, huwag mo siyang pakinggan. Only listen to your God, to yourself na alam mo within God's will yun. And sa iyo naman, Cathy, sana through this program, matulungan mo ako na, sabi ko nga, hindi ito makakarating sa maraming kinaukulan kung hindi natin hindi natin kakalat yung magandang balita nito. Sisiwalat, no? So, may mga ways ako, but hindi lahat, sabi ko, hindi kompleto. So, kaya siguro tinawagin tayo dito. Oo nga po So, sabi ko, hindi akin to. Laban natin lahat ito, especially for this pandemia, and let's use this material to heal the world. To heal the Philippines, to heal our family, and to heal the world. At actually po, Sir Patrick, kayo isang talagang mabisang ehemplo, patunay na talagang ang Panginoong Diyos ay gumagawa po ng kanyang milagro, gumagawa po ng kanyang sa hindi po natin inaasahan na kalagayan o sitwasyon nga. Biruin nyo yung katulad nga ng kwento nyo kanina. Pero ito rin yung naging daan para po
talagang makatulong din kayo sa kapwa-tao natin, hindi lang sa larangan ng kalusugan, kundi maging sa ekonomiya dahil nabubuhay po nila yung kanilang mga pamilya sa pamamagitan po ng inyong ginagawa, Sir Patrick. And para sa ating mga kababayan na hindi ko po kilala sa Sir Patrick, alam niyo po ba, nakita ko lang po, dumaan lang po sa timeline ko ang kanya pong kanya pong Facebook at bigla lang po kasing meron parang may nagbulong lang sa akin na hanapin mo yung Tuklas Lunas. Tapos doon po nung nag-browse na po ako ng Tuklas Lunas, nakita ko po kayo. Sabi kaya po nag-message po ako kung pwede ko po kayo makapanayam kasi naging parang may nag-aano sa akin na alamin mo yan, tuklasin mo yan, makakatulong yan sa ating mga kababayan. And again, hindi ko po akalain na ganito pala yung kasaysayan ninyo mismo at ng mismo ng inyong kumpanya. And hindi ko ma-imagine kung ano yung mga pinagdaanan ninyo. Pero hindi po kayo, kumapit lang po kayo talaga sa pananalig sa Diyos. At kumapit lang din po kayo, hindi lang basta sa pananalig, kundi gumawa rin po kayo ng kabutihan para sa ating kapwa. Again, katulad po nung binanggit ng isa nating nakapanayam po natin na si Atty. Nick Nangit, isang celebrity psychic, isang lawyer, isang CPA po. Binanggit po niya na yung kinakailangan po ngayong panahon ng pandemya ay gumawa po talaga tayo ng maganda, ng mabuti po dahil magre-reflect po yan sa physical na mundo raw po natin. Yun po yung sinasabi niya. At yung sana marami pang isang Patrick Roquel, ang siya nga, marami pa tayong makilala at dumami pa sila, di ba? Para po talagang kabutihan po ang umiral sa ating bansa at makaahon tayo sa kinasasadlakan po natin. Good to know na meron din po tayong mabubuting ahensya ng ating pamahalaan at mga opisyal ng ating gobyerno, Sir Patrick. With that, maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Patrick. At asahan po ninyo, andito lang po ang tuklasin natin. Sa susunod po ulit na pag-uusap po natin, siguro kung meron po kayong presentation na nais po ninyo ibahagi, anytime po, kontakin nyo lang po ako, Sir Patrick. Sure. Thank you. Salamat, Cathy. At naging daan ito para kahit sabihin natin sa dami ng listeners nyo, maihatid natin yung mensahe ng kung ano magagawa nila, kundi at mensahe na talagang prayer is a miracle for us. Diba? Na magdadala ng miracle. So, yun na yun. Okay, with that, maraming salamat po, Sir Patrick. Sa atin pong pagbabalik, no, ay pakinggan po muna ninyo ang ating mga tagapagtaguyod sa palatuntunan po ito. Pakinggan po natin. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Okay, inyo pong napanood ang ating pong bisita ngayong gabi. Walang iba kundi si Patrick D. Roquel. Siya po ang presidente ng GH Nutri-Pharma Incorporated. At marami po siyang binabanggit kanina. Nakita nyo naman po ang binabanggit po niya na karanasan po niya kung paano po siya nagsimula sa kanya pong mga ginawa. Ito pong tungkol dito sa Lagundi at tungkol dito sa citronella na binabanggit po niya. At nakita po ninyo kung paano rin ang kanya pong karamdaman, no? Ay nagbigay po rin ng pagkakataon po sa kanya upang ika nga ay magsilbing inspirasyon sa lahat po ng ating mga kababayan po ngayon. With that, kailangan na po nating magpaalam, pero katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin na way magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras.
Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel ng Pinoy Stream Versatile Radio at syempre ng Kakampi Online, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami po ay sinamahan ninyo sa loob ng 1 oras at syempre sa ating mga technical staff, sa ating mga broadcast operators o technicians, lalo na kina Ver Archivido at syempre kay Professor Butch Valdez ng Katipunan Channel, kay DJ Marshmallow, kay Levi Dixon at sa ating mga kasamahan sa Pinoy Stream Versatile Radio at siyempre sa Kakampi Online lalo na kay Fe Nicodemus at kay JR Guzman. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kababayan din na patuloy po na sumusubaybay sa tuklasin natin. Please like, share, and subscribe ang ating pong mga YouTube account. Gayon din po ang ating pong mga Facebook pages. At kailangan na po talaga natin magpaalam. But then again, ito po ay pansamantala lamang po kami na magpapaalam sa inyo hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Sa programang Tuklasin Natin is huwag tayong mawala ng pag-asa. Okay? At saka, lagi tayong gumawa ng kabutihan. Yun po. Kasi yung collective consciousness, pag lahat tayo nag-iisip ng kabutihan at nag-iisip ng kagandahan, magmumultiply yan eh. Magmamanifest yan sa physical na mundo. Kaya nga meron tayong kasabihan na as within, so without, as above, so below. Kaya yung power ng prayer, mahalaga yan para sa atin lahat. Yung mga gustong tumutok, yung aking social media accounts na Nick Nangit, Musician Spirit Quester page, o kaya Nick Nangit NCNLO. At lagi nilang panoorin yung mga vlogs ko sa YouTube, Nickstradamus channel. Maraming salamat, Miss Cathy. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa